Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang concern po ni client dito sa kanyang Samsung smartphone ay nagagamit lang daw po niya ang kanyang telepono kapag ito'y naka-charge. Once na binunot na daw ang charger, ay kaalinsabay na rin daw pong nawawala ang power ng telepono. At ang history daw po kung bakit nagkaganito ang kanyang cellphone ay nung kasagsagan daw po ng bagyong uwan, ay nabagsak ito. At kasunod daw po nun, ay hindi na rin daw po umandar ang kanyang cellphone kapag hindi ito nakasalpak sa charger. At first, habang ikinukwento po ni client ang history ng kanyang telepono, ay ang akala ko po ay may something loose connection lang sa battery ng cellphone. Or maybe sa ibang parts like po sa mga flex. Kaya, after ko pong makumpirma ang concern ng ating kliyente, ay dinisassemble ko na po ang kanyang telepono. At ang unang-una ko pong chinek ay ang connection sa battery terminal at mga flex and FPC connectors. And I confirmed na nasa maayos naman po ang lahat ng koneksyon ng mga ito. Then, ang isinunod ko naman pong i-check ay ang battery management system ng battery, or in common term in general technician, ay ang board ng mismong battery. Wala naman din po kasi akong nakitang something wrong sa motherboard, kaya hindi na rin po ako nagdalawang isip baklasin ang BMS ng battery. Ang ginawa ko po, since na ang history po ng phone ay nabagsak, ay visual check ko po ang BMS ng battery. Gamit ang microscope at nakita ko nga po na one of the components sa BMS board ay may sign of burn. Kaya malaki po ang posibilidad na ito rin ang salarin sa hindi pag-function ng maayos ng cellphone ni client. Then tinanggal ko po ang piyesang sunog at nilinisan ng mabuti ang BMS board upang mapag-aralan po natin kung ano ba talaga ang function ng piyesang ito. At base po sa aking ginawang pananaliksik, ay ang sunog po na piyesa ay UVP-IC. Ang UVP-IC po stand for Under Voltage Protection. In other words, ay ang kanyang main role sa BMS board is to protect the battery. At dahil sa impormasyon na aking nalaman sa piyesang sunog, kaya ang technique po na ginawa ko ay binaypass ko na lang po ang UVP-IC. Don't worry po, dahil ang bypass po na ginawa ko ay for testing purposes only. Dahil ang final solution pong ginawa ko dito sa battery ay pinalitan ko po ng fuse resistor ang binaypass nating UVP-IC para kahit papaano po'y may protection pa rin po ang ating battery. Then after bypassing UPV-IC, ay tinesting ko na po kung uubra po ba yung ginawa nating diskarte. Inassemble ko po ng bahagya ang telepono upang mas mapadali po ang ating pagtetesting. And the moment of truth, as we all see po sa screen na nagkakarga na po ng maayos ang unit, indikasyon na successful po ang ginawa nating solution.